Gusto mo mapabuti ang iyong postura, may kuba kang likod, baka medyo labis ang pagkakatuwid ng leeg at may mga problema ka, para ang hirap ng lahat at para may humihila pa, baka nga sumasakit na rin. May gagawin tayo ngayon tungkol dyan at gagawa tayo ng 3 ehersisyo na makakatulong sa iyo para unti-unting mapabuti ang iyong kalagayan. At sisimulan natin sa ugat ng problema. Ano ang sanhi? Ito ay dulot ng mga kalamnan at fascia na naging masyadong maikli dahil sa paulit-ulit na tensyon sa araw-araw sa nakalipas na mga dekada, kaya napupunta ka sa hindi magandang postura. Ang magandang balita, kung anuman ang negatibong na ensayo, maaari rin itong maitama at mapalitan ng positibo sa pamamagitan ng tamang pag-ehersisyo. Simulan natin ang unang ehersisyo gamit ang strap o sinturon. Kung wala kang gamit, gawin mo na lang kahit wala kang ginagamit. Pero ang advantage ay, kapag nilagay mo ang sinturon o strap sa ibabaw ng iyong mga siko at hinila mo palabas ang mga braso, ang mga kamay, magiging tuwid ang iyong siko. At ito ay isang mahalagang kinakailangan para sa ehersisyong ito. At ngayon, magpatuloy ka na. Sa isang patag na ibabaw, carpet, banig o kahit ano pa, pumwesto ka ng nakatukod ang mga kamay at tuhod. Kung masakit ang tuhod mo, maglagay ng kahit ano sa ilalim o gawin ito sa kama kung di kaya ng tuhod mo. At ngayon, ilalayo mo ang mga kamay mo palabas. Na ang mga siko ay tuwid na tuwid, talagang nakaunat. At igalaw mo ang mga daliri mo paabante ng paabante at ibaba mo palalo ang itaas na bahagi ng buto sa gitna ng iyong dibdib. At mapapansin mo, humihila ito sa balikat, humihila sa mga braso at may hatak din pababa sa likod, lalo na sa labas na bahagi siguro. Subukan mo ring huwag masyadong iarko ang ibabang likod mo. Huwag mong ibabang tiyan mo, kumbaga, kundi ibaba mo ang dibdib mo. Habang gumababa, hilahin ng bahagya ang dibdib papunta sa tuhod. At ngayon, maghintay muna tayo hanggang sa unti-unti itong humigpit ang pag-unat. Ang tinutukoy na mga tissue at iayos mo ang sarili mo sa posisyon na kaya mo pang tiisin. Oo, iayos mo sa paraang kaya mo pang tiisin. Masakit talaga, pero positibo pa rin ang pakiramdam. Huminga ka lang ng mas malalim. Kung gusto mo pang magdagdag na yon, sige. Gagawa pa tayo ng dagdag na bagay, pero hindi naman kailangan. Pwede mo ring ipagpatuloy lang ang ginagawa mo. Gaya ng sinabi ko kanina, hayaan mo lang ang sarili mong lumubog palalo. Pero kung gusto mo pa at kaya mo pa, idiin mo ngayon ang mga palad mo sa sahig ng kasing lakas ng kaya mo at siguraduhin na tuwid ang mga siko mo habang ginagawa ito. Pagkatapos, bitawan mo ang tensyon at magpatuloy. Mapapansin mo ba kung saan mo naramdaman ang pagkontra ng kalamnan? Naglalagay tayo ng lakas sa mga naunat na kalamnan na napakahalaga para sa katawan mo. Pagkatapos nito, mas makakapasok ka pa sa pag-unat. Gagawin pa natin ito ulit. Itulak mo ang mga kamay mo laban sa sahig. Mag-relax ka at pumasok ka pa ng kaunti pa. Maraming nangyayari sa utak habang ginagawa ito dahil ang maling postura ay nagsisimula rin dun sa mga signal ng tensyon na ipinapadala sa mga kalamnan. Malaki rin ang papel ng mga fascia, kailangan maibsan at maibalik sa normal ang lahat. Ngayon, idiin pa natin ito ng 3 beses sa sahig. Mag-relax ka at pumunta. Subukang bumaba pa ng kunti. At pagkatapos, dahan-dahan kang lalabas, lalo na kung ginagawa mo ito sa unang pagkakataon. Tama? Magbibigay ang katawan mo ng senyales kung kailan kailangang magbago, kaya gumalaw ng maingat ayon dito. At pagkatapos, habang nasa mga braso mo pa ang loop, humiga ka ng patihaya at subukan mo ngayon habang nakatihaya. Subukang hilahin ang mga braso mo pababa hanggat maaari. Habang gustong lumabas ng mga kamay, panatiling tuwid ang mga siko. At pagkatapos, dahan-dahan kang gumalik sa dating posisyon. Iyon na ang unang ehersisyo at napakahalaga nito dahil dito mo mahahabaan ang mga kalamnan at mga fascia na siyang humihila sa iyo papunta sa maling postura. At ngayon, buong gulugod naman ang gagalawin natin.
hihiga ka lang ng patihaya. At magsisimula ka sa itaas sa ulo. Pumunta ka sa pagitan ng sahig at ulo. At hilahin mo ang ulo mo ng ganon para ang baba mo ay unti-unting lumapit sa iyong lalaugan. Parang nagmumukha kang may 2 o 3 baba. Patuloy mo lang itong hilahin papasok. Para lumunok, baka kailangan mo ring itaas. Dahan-dahan mo munang sanayin ang sarili mo riyan. Subukan mo igulong papaloob ang ulo mo, kumbaga. Ibig sabihin, ang baba mo ay palaging gustong lumapit papunta sa iyong lalaugan. At ang mga kamay mo ang tutulong sa ulo mo na gawin ang pag-ikot na ito. At kapag naabot mo na ang isang tiyak na lalim, manatili kang ganyan ang ulo mo at ngayon ay ituon mo naman ang iyong likod. Ang ibabang bahagi ng likod mo at gusto mong ilapit ito ng palapit sa sahig. At mapapansin mo, humahaba ka. Mapapansin mo ito dahil parang gusto nang dumulas pataas ang ulo mo sa ibabaw ng banig. Habang lumalaki ka, pati ang bilog mong likod na nakadikit sa banig gusto na ring umangat. Dahil sa pagtanggal ng malalakas na kurba, mas humahaba ka syempre. At nakakatuwa yon dahil ang pagliit habang tumatanda ay kadalasan dahil sa mas lumalalim na mga kurba ng gulugod. Dahil doon mas umiikli talaga ang katawan mo. Pero gaya ng pag-ikli, pwede mo rin itong habaan muli. At isa pang salik syempre ay ang puwersang umiipit sa mga disk sa gulugod dahil sa sobrang tensyon ng kalamnan. At kapag niluwagan natin ang mga kalamnan at hindi na sila masyadong humihila, magkakaroon ka ng dagdag na ilang milimetro sa bawat isa sa mahigit 20 puwang. Madaling makabuo ng 2 o 3 sentimetro na maaari mong mabawi sa paglipas ng mga buwan at taon. At sa huli, yunat mo ang iyong mga binti. At nakahiga ka na ngayon sa isang tuwid at maayos na posisyon. At ngayon, mag-relax ka muna sandali. Mag-relax ka muna sandali. Huminga ka ng malalim. Ngayon, gagawin natin ang ikatlong ehersisyo. Sa ikatlong ehersisyo, pagsasamahin na natin ang mga nagawa natin, tama? Kaya panatilihin mong nakataas ang mga tuhod. At ngayon, ilagay mo ang mga braso mo sa gilid na ang mga itaas na braso ay kapantay ng balikat, 90 degrees ang siko at ilapag mo ang mga braso. At idiin mo ang mga braso mo pababa sa sahig. Sabay nito, ibaba mo rin ang mga tuhod mo. Iikot mo ang ulo mo tulad noong nakaraang ehersisyo. At idiin mo gamit ang mga siko at mga kamay mo sa sahig. Pagkatapos, mag-relax ka ulit. Umangat ka pa ng kaunti. At idiin mo ulit pababa sa sahig. Pakawalan mo, umakyat ka ulit ng kaunti at idiin mo ulit. At darating ang punto na baka tumaas na ang mga siko o pati na rin ang mga kamay. At kapag tumaas na sila, hilahin mo pababa kapag di mo na naabot ang sahig. Para patuloy kang magkaroon ng lakas sa direksyong iyon. Itulak mong mabuti ang kamay mo sa sahig. Umakyat ka pa ng kaunti. At itulak mo ulit. Umakyat ka pa ng kaunti. At itulak mo ulit. At umakyat ka pa ng kaunti. At napapansin ko ngayon na hindi na tuluyang gumababa ang mga kamay ko. Pero sinusubukan ko pa rin na manatili ang pagkakadikit. Tapos umakyat ka pa ng kaunti. Hilahin mo hanggang di mo na maramdaman ang sahig kahit gaano kataas. At sa huli, iunat mo ang mga braso mo at hilahin mo pababa ang mga nakaunat mong braso. At kung nasa sahig ka pa, kahit nakaunat ang mga braso mo, tuwid pataas, idiin mo lang ng madiin sa sahig para mabuo ang lakas doon. At pagkatapos, lalabas ka ulit.
At gumalaw ka ngayon ng sobrang dahan-dahan dahil ang maliliit na kalamnan sa buong gulugod ay naunat na ngayon. At kung mapansin mo habang gumagalaw ka ngayon, Na nagpaparamdam at sumasakit sila, normal lang yon dahil talagang nagtrabaho ka sa parte kung saan nagsisimula ang maling postura mo, kung saan ito nabubuo. Napansin mo ba kung daming paraan para mapabuti ang postura? Kung gusto mo pa, may magandang gabay kami tungkol sa kuba. Kung pupunta ka sa unang komento sa ilalim ng video na ito, nandoon ang link. I-click mo yon at makakatanggap ka ng email na may libreng gabay na ito. Enjoy! Kung gusto mo pang subukan at sanayin ng iba pang paborito at kapaki-pakinabang na ersisyo laban sa kuba mo, narito ang playlist para rito.